Hey mga bros, ito na ang San Miguel Beermen nagre-rebuild na ng lineup dahil ito na nga, isa sa mga minamata na talaga nila ay ito pong si Agjanti Miller. Yes mga bros, ang Phil-Am basketball player mga kabrodza na dating mythical 5 dito sa NCAA sa San Beda Red Lions na ngayong naglalaro na sa De La Salle Green Archers mga kabrods. Yes, ikaw ba naman nag-average ka na almost 20 points per game sa NCAA at nag-mythical 5 pa, kaya talagang ito pong De La Salle Green Archers ay inoffer na talaga ito ng maayos. 22 anyos lang mga brods. Yes, napakabata, di ba? Itong si Agjanti Miller, tapos ganito pa kagaling, kaya gustong gusto ng kunin ito ng De La Salle. Kaya habang ngayon sa nasa La Salle itong mga kabrods, ito namang SMB ay offer na ito. Alam din naman natin ang Beermen ngayon kasi mga kabrods ay ito, gutom na gutom ito mag-rebuild ng lineup. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali, maranasan itong lahat. Saktong-sakto, PBA Finals na tayo mga kabrods sa Barangay Nebra San Miguel versus TNT Tropang 5G. At dito naman sa NBA mga kabrods, New York Knicks versus San Antonio Spurs. NBA Finals na rin tayo dyan mga kabrods. Kaya suportahan na ang paborito mong kapunan sa kahit anong liga. Bet responsibly mga kabrods. Babaguhin yung lineup dahil nga ayaw na nila ito pong recent lineup ng SMB dahil nga nabigo ngayong season. Ikaw ba naman kasi ikaw yung defending champion tapos quarterfinals pa lang nalaglag ka na ng Raynors and Elasto Painters. Kaya di ba hindi naman talaga sanay ang San Miguel Beermen na napakaaga na ito nagbabakasyon. Talagang yung pinaka minamata nila, di ba, Grand Slam Championship, pero nabura yun ng Rain or Shine. Kaya ito back to zero na naman ang San Miguel Beermen kung saan naiinis na ito pong si Coach Leo Austria. Kaya gustong-gusto na nila na makuha ito pong 6'4 or 6'5 na point guard na ito na si Agjanti Miller. Skill set ba naman kasi mga kabrods na kayang bumitaw ng tres, magaling na point guard, shiftive na point guard, tapos napakalaki na point guard. Ikaw ba naman 6'5 ka tapos ganyan pa yung laruan mo, maganda yung handles, maganda yung court vision mo, napaka-athletic mo, tapos ang bilis pa ng pick-up mo sa laro. Kaya gustong-gusto na nila ng makuha ito pong si Agjanti Miller para dito sa paparating na rookie draft 2026 or 2027 gusto nilang kunin ito pong player na ito. Ayon din sa mga reports and rumors na pag ito'y kumalas sa De La Salle Green Archers after ng season na ito mga kabrods, ay balak rin ng ni Agjanti Miller ay maglaro ng MPBL. Yes, alam din naman natin na halos lahat ng mga UAAP or NCAA players ay hindi na nila tinatapos yung kanilang mga taon dyan, lumilipat na agad ng Pro League na katulad ng MPBL dahil ang lalaki nga ng mga offer sa kanila, kaya ito lumilipat. Kaya ito inaabangan ito ng SMB na once kasi na pumunta ito ng MPBL mga kabrods, ito pong sa Agjanti Miller ay considered ka na as pro player, kaya pwede ka nang mahugot mga kabrods ng San Miguel Beermen kung sakali, di ba? Ito pong SMB kasi kahit sabihin natin nagboburakay ngayon at ito nanonood ng finals game ng TNT versus Barangay Nebra San Miguel, ay syempre naiinggit na rin yan sila. Ayaw talaga nila na maagi silang nalalaglag. Gusto nila na sila yung nandun sa finals round or championship round. Kaya ito pong SMB, ang dami ng mga point guards dito na aalisin nila. Ayon dun sa mga reports, gagawing trade asset yung mga ibang point guards dito. Katulad na lang ni Wami Chongson and Chris Rosales para makuha rin ito pong si Agjanti Miller para mga kabrods magkaroon naman ng slot ito pong si Agjanti dahil full lineup na, loaded ng lineup na guards ng SMB. Kaya gustong-gusto na ng SMB na palitan yung mga gwardiya na ito. Kaya nga hindi nag-workout kasi mga kabrods, ayon din sa mga reports and rumors, kaya isa sa mga dahilan kung bakit sila hindi nakausad at natalo ng Ross mga kabrods ay dahil nga hindi nila napapasahan ng maayos si Junmar Fajardo. Yung mga ibang point guards dito ay nagsasaril at kanya-kanya na lang. Kaya nga gustong-gusto nilang mga batang players dahil masunurin yun. At ito, katulad ni Agjanti Miller na kaya niyang pasahan ng maayos si Junmar Fajardo. Kaya kung mga brods, 6'5 na point guard din si Agjanti Miller, sa tingin nyo ito na ba ang best rebuild lineup na point guard ng Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito po nga, 6'9",
Terrence Jones. Yes mga kabrods, ito nga yung nababalitan magiging reservang import ni Justin Brownlee ngayong finals round against TNT Tropang 5G na merong Chris McCullough. Yes mga brods, parang nangyayari na nga ito pong 2019 Commissioner's Cup Championship kung saan ito pong si Terrence Jones ang nanalong best import of the conference niyan. Kaya ito, yung gustong gawin ng Ginebra ay papabalikin din nila si Terrence Jones dahil nga itong si TNT ay napabalik nga si Chris McCullough, ang former champion dito sa PBA mga kabrods, at kukunin naman din ng Ginebra at ibabalik din naman nila ito pong former best import of the conference on 2019 na ito pong si Terrence Jones, kung saan may chance ulit na si Terrence Jones ay makabawi dito sa finals round against Chris McCullough. Dahil grabe ng Chris McCullough mga kabrods, ang ganda ng mga pinapakita nito, kaya nga ito pong TNT ay ito umusad na ng finals round kahit walang ball, di ba mga kabrods? While itong Ginebra na kahit sabihin natin natalo nilang rain or shine na may Johnson mga kabrods, tapos ito pong import na lang si Justin Brownlee, baka mahirapan talaga sila dito sa napaka-pick na prime na katulad na performance si Chris McCullough. Itong si Chris McCullough, mga kabrods, hindi rin basta-basta yan dito sa TNT Tropang 5G. Kung napapanood nyo yung highlights dyan kung paano natalo ang TNT, ay para talagang siya yung mas athletic na import at mas magaling na import at effective na import kaysa kay Bol. Kaya talaga may tulog ang Ginebra dito kung sakali man. At ito, gagawing reservang import kasi nila si Terrence Jones para may chance ulit ito pong si T. Jones na makabawi against Chris McCullough, pero dito na sa 2026. Eto mga kabrods, ayon sa reports and rumors, in case lang din naman na itong si Justin Brownlee, in case lang mga kabrods, yes, na ma-injured, at wag naman sana na ma-injured, ito pong si Terrence Jones na ang kukunin nila. Yes mga kabrods, magandang player, magaling na player, hindi rin namang basta-bastang player to, kahit sabihin natin na ilang taon na rin itong hindi naglalaro dahil huling laro na ito ng Piratas de Quebradilas noong 2023. Kaya magandang makuha itong Terrence Jones, dahil wala ito kasulukuyang nag-line up mga kabrods, or wala kasulukuyang koponan dito ngayon sa mga iba't ibang pro league sa ibang bansa. So ito, maganda na makuha nila at maging reserve ang import ito ni Justin Brownlee, pero as of now naman ACJB pa rin ang import ng Barangay Nebra San Miguel. Kaya magandang plano ito na maging reserve ang import nila si Terrence Jones, dahil sabi nga rin sa reports and rumors na mas slight na may advantage ng TNT dito na manalo ng championship round kung hindi talaga papalitan ng Ginebra si Justin Brownlee. 6'9" niya si Chris McCullough, kayang-kayang kumain niya ng itong mga sentro na ng katulad ni Japet Aguilar. Tapos yung mga ibang big man dito sa Ginebra, kakainin lang yan, dahil si Japet ng pinakamalaki, mas kakainin pa rin yan mga kabros. Tapos si Justin Brownlee 6'6" lang, so kayang-kayang pasukan yan sa loob ni Chris McCullough mga kabrods. Kung napanood nyo si Chris McCullough paano tinalo nila yung Meralco Bolts mga kabrods, kakaibang animal ito. Sabi nga nila parang mas malakas ito kay Bol. So mga kabrods, sa tingin nyo ba dapat bang palitan at gawing reservang import ng Barangay Nebra San Miguel ito pong si Terrence Jones para naman magkaroon ng patapat or panapat dito sa TNT Tropang 5G na merong Chris McCullough? Kaya komento mo na opinion mo dito mga bros at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.